Guys, welcome back again to my channel. It's me, Ruby. And for today's video guys, I'm going to share to you direct to the point na hindi na akong paliwiligoy pa, wala na akong anong hanash, okay? So, kasi nga merong mga nagtatanong about, may nagko-comment kung isa ka sa mga nag-comment dito, paano bumili ng ticket, saan nakakabili ng ticket, at magkano ba ang ticket kasi gusto nang umuwi. So, meron akong gagawing screen record, so panoorin nyo kasi nasa dulo ko siya ilalagay. But before that, the screen record, gusto ko munang ipaliwanag, sasabihin sa inyo, i-share sa inyo yung based on my experience. So, ganito yun guys. Kung ipaplan kang uuwi, syempre, magtabi ka na ng 2 to 3 months na salary. Okay? Kasi hindi naman natin yung isang buwan talagang sahod is maitabi natin, 'di ba? So meron tayong, syempre may kailangan tayong sarili natin. So mabawas-bawasan. So magtabi kayo ng kalahati or 3/4 sa sahod nyo, 'di ba? Kasi gusto mo umuwi. Alam nga naman na nagpa-plan kang uwi, bibili ka ng ticket. Syempre kasi hindi tapos yung kontrata. So shoulder natin yung ticket. So magtabi ka para sa ticket or kung ano pa. Okay, so the next month, ganun din gawin mo. And then kung meron ka ng sapat na pera na pambili ng ticket, dun ka magpapaalam kay amo. Okay, na gusto mo nang umuwi. Okay lang na ako bibili ng ticket, ganito, ganyan. At kung ano-ano sasabihin ng amo, huwag kayong maniniwala na may babayaran ka sa kanila. Okay, lalo na at kung sabihin ibalik ka sa agency, huwag ka ding hanggat maaari, huwag kang pumayag na ibalik ka sa agency. Kasi ang mangyayari, hanapan ka ng amo ng agency like I said before sa mga videos ko. Okay, so kung nagpaalam ka na, ganito ganyan gawin mo, bibili ka ng ticket. So may natabi kang pera. So ang gawin mo dun sa natabi mong pera, ipadala mo ito sa trusted people or yung pinagkakatiwalaan mo, yung tutulong sa iyo like family or asawa mo or kaibigan na ano mo, basta yung mapagkatiwalaan, yung parang siya yung bibili ng ticket. Kasi ganun yung ginawa ko. So, nag-send ako ng pera dito sa Pilipinas. And then, sabi ko sa kanila, hanapan niyo ako ng ticket. Hanapan niyo ako ng ticket kasi gusto ko nang umuwi. Okay? So, habang umaandar yung araw, nagpapahanap na ako sa kanila. Then, nag-send ako ng, kasi yung isang buwang sahod ko yun 120 dinar, Kuwaiti dinar. So, nasa around 20 to 21,000 yun, Philippine money. So, sinend ko talaga agad yun. And then, sabi ko, ito gamitin nyo, pambili ko ng ticket. So, ang ginawa, nag-browse muna ako doon. Okay, naghanap ako ng ganito, ganyan, ng murang ticket. And then, sila din, naghanap din. So, kung may makita ako, binabato ko sa kanila. At least wala sa akin yung pera. Kasi, iba na kasing pag yung nagpaalam kasi tayo na uuwi, tapos, alam mo yung mga amo. So, dating, magiging wise na tayo. Baka, haluhugin natin tapos may pera tayo, ganito, ganyan. So, baka mapagbintangan pa tayo na magnanakaw. So, iwasan natin yun hanggat maaari, padala. So, yun nga. 120 Kuwaiti dinars, so nasa 20 to 21,000. Okay? Nung time na ang dami namin kinanvas talaga ng mga airlines para lang makahanap kami ng murang ticket from Kuwait to Philippines. So, yung pera na 100 Kuwaiti dinar or 20 to 21,000, may nahanap yung sister-in-law ko na PAL, nasa around 20K. So, yan na yung pinaka-mura na ticket, one way. So, from Kuwait to Dubai, and then Dubai to Manila. So, gano'n, may connecting flight siya. So, pag ganito yung nahanap nyo guys, na may connecting flight ka, kailangan nyo talagang tingnan yung itinerary. Okay? Yung nakasaad dun sa booking details. Kasi pag sinabi doon na wala kang, ito guys i-clear nyo talaga na tingnan, intindihin maigi. Kasi once na nagpa-booking, syempre meron na, confirm booking na, may ticket ka na sa ganitong araw, sa ganitong petsa, sa ganitong buwan, okay? Mag-send yan So, sinend na sa akin yung booking confirmation, Okay? Tapos, andun yung ticket ko. Lahat, details ng
pag uwi ko. So, sinend sa akin. So, meron akong kopya. So, keep mo lang yun sa cellphone mo. And then, basahin mo maiki. So, nung binasa ko, ang nakalagay doon is connecting flight, Kuwait to Dubai, and then Dubai to Manila. Tapos, ilang hours. Basta ganitong mga details. And then, ang nakasaad din doon, dapat wala kang luggage. Okay? Kumbaga, wala kang bit-bit, kundi hand carry lang na 7 kilos below. O, so, hindi ka nalalagpasang 7 kilos above. So, walang bagay ha, wala. So, dyan talaga guys, intindihin natin maigi na walang bagahe. Okay? So, ito na yung nangyari. Dahil, ang nakaano doon, katigasan ng ulo ko. Okay? Katigasan ng ulo ko. Ang sabi doon, meron. 2. So, ang ginawa ko, ay meron akong, yung parang small, may nakalagay kasi dong 2, pero I don't know kung saan nang gagaling yung 2 luggages na yon. So, siguro, hindi ko lang talaga masyadong naintindihan that time. So, ang ginawa ko guys, yung mga gamit ko, pinadala ko na sa Pilipinas. So, kumbaga, ang natira lang sa akin, mga maliliit na lang, kunti na lang. Personal gamit ko na lang, tapos yung gagamitin ko. So, pinadala ko na sa Pilipinas, pinakargo ko na para wala na akong bitbit. Dahil katigasan ng ulo ko, gusto ko magdala ng pasalubong. So, nagbitbit ako ng hand carry. So, hand carry na yon, parang chinik-in ko. Okay, ganito nangyari. Chinik-in ko ito. Kasi, nung nasa Kuwait Airport na ako guys, alam mo yung ganda ng pila ko kasi hindi yun hindi yung mga kasabay ko mga Kuwaiti, punta silang Dubai. So ang pagpila ko doon, hiningi lang sa akin passport, ticket, and then yung yung One Health Pass before. So meron ako. And then ang ginawa, yung 7 kilos ko na chinik-in ko. Hindi ko siya hinand carry. Ito talaga tandaan guys. So ayun, pasok na ako. Sakay na ako, ang ganda ng flight. Alam nyo naman namin, Kuwait Airways, diba, ang ganda, ang laki. Tapos busog ka talaga sa pagkain. So yun guys, pagdating ko ng Dubai, hinahanap ko na kung saan yung luggage ko. Asa na yung hand carry ko na. Yung small lang talaga pang hand carry guys, pang 7 kilos. Sabi ko, nagtanong-tanong na ako guys. Siyempre first time ko guys sa Dubai. Alam mo yun? Saan na daw ganito, ganyan. So hindi ka pwedeng kasi connecting flight ako eh. So hindi ka pwedeng lumabas ka doon kasi kung lalabas ako, kasi pagdating mo sa airport ng Dubai, pasok ka sa immigration agad, hindi ka makakalabas. Kumbaga, makalabas ka kung sasakay ka, may connecting flight ka. So, hindi ka pwedeng lumabas. Doon ka lang sa connecting flight. Mag-antay ka doon sa loob ng immigration kung kailan yung flight mo. Kasi kung lalabas ka, sasakay ka doon sa parang may tren. Okay, sa Dubai. Yung parang pag sasakay ka doon, automatic yan, doon pupunta na yun sa ibang area ng airport para magkuha ng mga bagay, lalabas na ng Dubai. Ganun yun. So, ayun na guys, nataranta na ako. Okay, taranta na ako kasi sabi ko, yung bagay ko hindi ko makuha. And then, nagtanong na ako doon sa connecting flights kasi lahat ng mga connecting flights dapat doon lang. Okay, so, pumunta ako doon. Ang sabi sa akin, Pinayon. Ang sabi sa akin, ma'am, wala po kayong bagahe dapat. Kumbaga, sarili mo lang, yung mga gamit lang na bags or yung pang personal, yun lang talaga pala dapat. Yun lang talagang dapat kong dalhin that time. Wala na yung 7 kilos na hand carry. So, bago ko daw makuha yun, so I need to transfer. So, kailangan ko magbayad ng 315 dirhams para ma-transfer from Kuwait Airways or dito, para ma-transfer ng papuntang PAL, pauwi ng Pilipinas.
So, ganun ang mangyayari. Shucks, guys. Wala akong ganung pera, 315 dirhams. Magkano lang yung pera ko? So, ang ginawa ko, tawag ako sa amo ko. Para lang maisakay yung maleta ko from Dubai para masakay dun sa flight ko. Kasi yung flight, dumating ako dun alas 8 ng gabi. So, ang flight ko morning pa. So, may time pa talaga ako paano ko siya anuhin, paano ko solusyonan yung ganun. So, ang haba ng proseso niya, guys. So, connected flights, ang ano ko, sabi, magbayad ako ng 315, mag-email ako sa Marhaban, o doon ako punta sa Marhaban para sa mga bagahe. And wala akong ganung pera. So, ang ginawa ko, kahit kinakabahan ako, hindi ko naisip doon ang kumain. Kasi nga, inuna ko pa yung problema ko. Tinawagan ko yung amo ko, ganito, ganyan. Buti na lang may load ako, may wifi sa Dubai Airport. Hindi ko na-enjoy yung Dubai, guys. So, ang ginawa ng amo ko, binayaran. Binayaran nila yung 315 para lang madala or matransfer yung bagahe ko sa Kuwait Airways papuntang PAL. Kasi PAL yung next flight ko eh. So, yun guys, nakapagbayad na ako. Tapos, okay na ako. Okay na, wala. Okay na ako. Pero hindi ko talaga hawak, guys, yung maleta. So, ang ginawa, hinayaan ko lang. Baka, baka itatransfer na agad dun sa aeroplano. So, chill lang ako, guys. So, chill na ako. So, ganito na naman yung naramdaman ko, guys. Kasi, yung may backpack ako, tapos meron akong small bag, hindi ko alam, titimbangin pa ba yung bag? Kasi stricto, guys. So, from 5 AM ng morning, anong oras na kami? Alas 7 na, pinasakay. So, ngarag na talaga ako, walang tulog. Tapos, pumila na ako doon. So, kailangan daw ng mahigpit. Ang higpit, guys, promise, ang higpit. So, ang ginawa ko, yung mga hindi talaga gamit sa sa bag ko, sa backpack ko, kasi titimbangin talaga siya, guys. Yung dala mong bag na maliit, tapos yung backpack mo pa, titimbangin talaga yun. So, tinanggal ko, guys, iniwan ko talaga dun sa upuan, yung iba kong gamit para lang magaan. So, sa awa ng Diyos naman, nakasakay ako. So, yun, guys. At nakauwi ng Pilipinas. So, yun lang talagang tandaan, guys, ha. Maging maingat tayo, maging matalino tayo kung ano yung nakalagay doon, kung ano lang yung nakasaad doon sa ticket nyo, sa booking details nyo, yun na talagang sundin. Wag nang matigas ang ulo. Wag na. Akala ko kasi yung hand carry na yun is pwede, tapos hindi pala. So I need to pay that. So ang nangyari, guys, pagdating ko ng Pilipinas, antay ako sa maleta, wala akong nakuhang maleta. Alam nyo ba, umabot ng 1 buwan bago ko makuha maleta. Ano yung laman ng maleta? Itapon na lahat. Pati damit ko. Totoo yan. Ilang balik ako sa airport para lang makuha ko yun. Hindi nila matrace kung nasaan. Pangatlong balik ko, nandun na yung maleta. So yun, nagbayad-bayad ako para doon. Tapos, gano'n lang pa nangyari. Wala talaga akong may damit ako doon. Yun lang, kunting damit. Pero yung mga pasalubong na yan ako, wala ni isa. So, yun lang, guys, ha. So, mag-ipon mo na, pambili ng ticket, kung may pera, ipadala sa pamilya or kung sino pwede mapagkatiwalaan para bumili ng ticket. And then, ikaw din sa sarili mo, maghanap ka sarili kasi may wifi naman tayo. So, magano ka doon kung may mura ba, ganito, ganyan. So, tulungan lang. And then, maging mapagmasid, maging alerto kung ano talagang meron doon sa booking tickets. Ha? So, ganun lang yan, guys. So, nasa 120 dinar yung nagastos ko lang sa ticket. Or yun, nasa 20 or 21,000 pesos. So, yun lang, guys. So, panoorin nyo po yung ginawa ko kung saan pwede maghanap ng murang ticket. So, yun lang, guys, ha. God bless you. Sana nakadulong ang aking video. Until our next vlog. Thank you so much. Bye-bye. So, ito, guys, punta tayo dito sa Google kung saan pwede nating maghanap ng mura. So, depende kung mag-self, kayo, guys, ha, kung mag-canvas kayo ng mga ticket. So, ganito lang yung ginagawa ko before. So, ayan, type nyo dyan sa search na
cheapest flight. Ayan, lalabas din siya. Kung saan mong bansa, pwede nyo, halimbawa, cheapest flight tickets. So, ayan, makikita natin yan dito. Ang dami, di ba? So, lagay natin dito yung particular cheapest flight tickets going to Philippines. Pwede yan natin siya i-type dyan. So, lalabas kaagad yan. So, ayan, marami. Ang dami dyan. Scroll mo lang. So, pwede kang mag-scroll dito halimbawa, from Kuwait. So, hanapin lang natin dito yung cheapest flight from Kuwait, Philippines to Philippines from Kuwait. Tingnan nyo guys yung 78. So, i-try natin siya. I-click mo yan. Nasa iyo kung saan mo yan. I-click mo ba yun? Basta dito guys sa Google, marami kang mapagpilian. So, try natin to. Yan. I-click natin. So, dadirect ka dun sa nila. So, merong makita kayo dito halimbawa, from Kuwait. So, lagay mo natin dyan. Ano ba yan? So, from Kuwait. This is sample lang guys. Ayan, Kuwait City. And then, going to Manila. Tama yan. Manila, Philippines. And then, nakalagay din dito guys kung round trip. Siyempre, pauwi na tayo. So, lagay natin one way. Ayan. And then, kung kailan tayo, one adult or econo, meron din nakalagay dito, direct flights only. Kasi meron kasing mga connecting flights guys. Kung itry lang natin yung direct flights. And then, kung kailan, halimbawa, may nakalagay dito na 11:14. Ito yung uwi ko. So, check nyo lang yun dito guys. So, find deals. Ayan, lalabasin dyan guys yung mga yung mga schedule ko na available. So, tingnan nyo guys. Siya, Kuwait Airways from Kuwait. Kasi direct yung inano natin na. So, 9 hours. So, nasa 38,000 siya. Ganyan siya guys. Okay? And then, ito na yung pinaka-cheapest guys. Ayan, tingnan mo. Ito lang yung pinaka ngayon, so 38. Kaysa naman, for me guys makamura ka nga sa connecting flights, pero hindi mo kasi alam kung may bababayaran ka pa ba sa next yung mga ganong scenario. So, yun guys, this is for only example lang kung saan pwede kayo, punta lang kayo sa Google. So, I hope guys nakakatulong. So, hindi ko na habaan to So, thank you guys. Bye-bye!